Natin ang aksyon sa ika-26 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kanina, parang nag-time travel ang mga nakiisa sa pagdiriwang sa reenactment ng salubong sa makasaysayang kalsada. Pero si Pangulong Noynoy Aquino nakahanap na naman ng tiyempo para sa mga tirada. Ikwento mo, Camille Abadisio. February 1986, nagsalubong sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ang mga sibilyan at militar. Ang imaheng ito ng dalawang tangke, mga sundalo, madre at mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng lipunan ang naging simbolo ng EDSA People Power 1. Ito ang mapayapang pag-aaklas na nagresulta sa pagbagsak ng mahigit 2 dekadang diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. 26 na taon ang nakalipas, muling ginawa ang salubong na ito kanina. Present pa rin ng mga pangunahing karakter tulad ng nooy Vice Chief of Staff ng AFP at naging Pangulo na si Fidel V. Ramos at ang nooy Defense Minister na ngayon Senate President na si Juan Ponce Enrile. Naroon din ang kasalukuyang senador na si Gringo Honasan. Sila ang mga sundalong naging susi sa pagtatapos ng martial law. At kahit wala na ang kinikilalang mukha ng People Power Revolution na sina Cory at Ninoy, ang uniko iho ng Manilang presidente na ngayon ang nanguna sa paggunita ng makasaysayang okasyon. Ang speech ni Pinoy may patama na naman sa sistema ng hudikatura. Matapos ang 26 na taon, malinaw na hindi pa rin tapos ang ating laban. Tiwala akong maabot natin ang isang lipunang malaya sa hudikaturang may dalawang muka, na may isang sistema ang pangkatarungan may pinapanigan. Hindi tuloy na iwasan ni Ramos na ipunto ang pagkakawatak-watak ngayon ng mga sangay ng gobyerno. Itong anibersaryo natin ay araw ng pagkakaisa. Yan po ang pagkukulang natin ngayon. Kasi hati-hati yung 3 co-equal, coordinate, powerful branches of government. Sa palagay ko, hindi yan ang mensahe ng EDSA nung panahon namin. Si Attorney Rene Sagisag naman na naging tagapagsalita noon ni dating Pangulong Cory, umaasa na isa sa puso ng mga kabataan ang diwa ng EDSA Revolution. Yung diwa ng EDSA will forever be indelible in my memory, never beyond easy recall. Kaya kayong mga kabataan, pag-aralan nyo kung ano yung EDSA 1 and what led to it. Ang hamon nga daw ngayon para sa lahat, ano ang itataya mo para sa Pilipinas? Camille Abadisio, News 5.